Ang storyang ito ay pinamagatang Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. Episode 9 by Luke. Simulan na natin ang kwento. Napaisip ako sa mga sinabi ni Gerald. Oo, may punto siya. At alam ko din na mahal niya yung kapatid niya. Kaya niya nasabi sa akin yung mga bagay na yun. Pero, paano kung tadhana na yung gumagawa ng paraan para hindi kami magtagpo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. May mga bagay na gusto kong gawin. Pero pag hindi nagiging maganda yung nagiging sitwasyon, parang pakiramdam ko, senyales na yun para hindi na ipagpatuloy. Para hindi na dumating sa mas malalang sitwasyon. Pero sa ginagawa kong yun, imbis na nakakabuti nakakasama pa din sa iba. Kahit na sinakasakripisyo ko na yung sarili kong kaligayahan, pakiramdam ko, hindi pa rin worth it yun. Kahit na pilit kong talikuran yung tao, hindi ko siya maalis sa puso't isip ko. Ganun naman talaga siguro, no? Kapag napamahal ka talaga sa tao, hindi agad-agad maaalis yun. Maituturing ko siguro si Ben as just part of my past. Magpo-focus na lang ako sa mga taong nandyan para sa akin. Walang pressure, walang commitment, walang expectations, at walang responsibilidad. Gusto kong mapanatag yung sarili ko at i-enjoy yung mga bagay at yung mga taong nandyan para sa akin. Kasi at the end of the day, ako pa rin naman yung masasaktan at magiging masaya sa anumang desisyon na gagawin ko. I will take all the challenges that comes my way. Bahala na si Batman siguro. Mangyayari ang dapat mangyari. If we are meant for each other, fate will find its way to make it happen. Good morning guys! Bangon na! Magpiprepare pa ng breakfast. Aalis na rin tayo after. Ang sabi ni Eva. Nagising na kami at nagprepare. Kumain sabay-sabay ng umagahan at bumiyahe pabalik ng Subic. Pag uwi namin ng Subic ay nagpaalam ako sa kanila pagbaba ko ng van. Guys, so paano? See you next semester Bukas kasi babalik na ako ng Manila. Doon muna ako mag-spend ng bakasyon. See you again soon. Alam nyo, mamimiss ko kayo. Salamat at nag-enjoy ako. Salamat at nandyan kayo para sa akin. I really appreciate it. I love you guys. Oh, ano to? Akit ka na sa langit? Makapagpaalam? Hindi na babalik? Saan ka punta? To the moon? Drama mo, besh? Sige na. See you soon. May chat at video call naman Mamiss kita. Mwah! I love you, Luke. Tugon ni Eva noon. See you soon, Luke. Ingat ka Huwag mong kalimutan yung sinabi ko sa'yo kagabi See you soon ulit. I love you, buds. Wika ni Jacob. Ingat, bro. See you soon. I love you, bro. Mwah! Pagpapaalam ni Jeric. Bumaba ako ng van kasama si Sam. Naghanda na ako ng mga gamit na dapat ipalaundry para bukas. Para wala na akong maruming damit. Medyo matagal ulit ako magstay ng Manila. Kinabukasan, dumating na yung sundo ko. Si Papa. At nagpaalam na rin ako kila Tita at kay Insan. Insan, so paano ba yan? Aalis na ako. Mag-stay muna ako sa bahay namin. Kung gusto mong magbakasyon, punta ka lang sa bahay Kung wala ka namang ginagawa samahan mo na lang ako dun para hindi ka mabore dito. Hindi naman ako mabobore dito, Luke. Ang dami kong tropa kaya dito. Tsaka marami din akong ginagawa sa ngayon. Pero titignan ko kung pwede ako makapunta. Sige, Insan. So paano? Aalis na kami Salamat ulit. Habang nasa Manila ako ay nagkaka-chat kami at video call nila Jacob, Eva at Jeric.
Updated naman ang lahat sa mga ginagawa ng bawat isa. Habang naghahanda ko paalis, gawa ng may laro kami ng ibang tropa sa court ay may nagchat sa akin. Pagtingin ko sa CP ko, nagchat si tita. Luke anak, may nagpunta pala sa bahay, nahanap ka. Sino daw po tita? Kaibigan mo daw pero umalis na eh. Sinabi ko nasa Manila ka. Umuwi ka muna para magstay sa family mo. Okay po. Sige po, tita. Maraming salamat po. Ingat kayo dyan. Nagayos na ako at umalis para maglaro ng basketball. Kasama yung tropa ko. Pagkatapos namin maglaro ay niyaya ko ng tropa kong uminom mamayang gabi. Dahil birthday ng kapatid niya. Kaya pag uwi ko ng bahay ay nagpahinga muna ako. Habang nasa bahay ako, naisip ko kung sino nagpunta sa bahay sa Subic kay na tita. Hindi naman pwedeng sila Eva kasi updated naman sila sa akin. Alam naman nilang nasa Manila ako. Bigla ko naisip na, siguro si Gerald. Hindi niya siguro alam na nasa Manila ako. Saktong 7:00 ng gabi, umalis ako ng bahay para pumunta sa tropa. Kumain kami at nag-inom. Ang saya namin nag-iinuman kasi nagkasama-sama ulit kami ng mga tropa ko. O pare, kamusta yung pag-stay mo ng Subic? Nag-enjoy ka ba doon? Kahit wala kaming tropa mo dito. Pangangamusta sa akin ni John. Oo naman pre, may mga tropa din ako doon. Mga okay din naman sila kasama. Yung mga kinukwento mo sa amin, sila Ben ba yun? Baka naman ipagpalit mo na kami sa kanila Bubugbugin ka namin. Loko ka talaga dyan. Hindi mga loko-loko yung katulad nyo, no? Pero syempre, hindi ko naman kayo pagpapalit sa kanila. Kasi naman, iba kayo, tapos iba sila. Pero lahat kayo, tropa ko. Kaya huwag kayo magsiselos. Ayun naman pala pare. Wala tayong dapat ikaselos. Kasi lahat tayo pantay-pantay. Tsaka, mabuti yung ganun para may pagkakabalahan din tong tropa natin sa Subic. O cheers na! Sabi ni Alex. Hanggang sa nag-text si Papa, mga 9:00 ng gabi. Luke anak, may bisita ka. Tropa mo hinahanap ka. Okay, sige pa. Sabihin mo, nandito ako kila dyan sa tropa. Malamang, si Kenneth yun. Siya lang naman kasi yung wala dito eh. Pumunta pa sa bahay si Kenneth Ay, sabi ko sa isip ko. Hindi naman na nag-reply si Papa after nun. Dumating si Kenneth mga around 11 PM na. Oh guys, sensya na, late ako eh. Galing ako sa trabaho eh. Kaka-out ko lang kaya dumiretso na ako dito para humabol. Napaisip ako, alam ko namang loko-loko tong si Kenneth eh. Baka ginawang reason lang niya yung galing siya sa trabaho. Kasi pumunta siya ng bahay. 1:00 ng madaling araw. Kaya nagpa siya na akong umuwi sa bahay. So mga paano pare? Salamat Mauna na ako. Baka sabihin kasi nila Papa, 1 linggo pa lang ako dito eh. Nagagala na ulit ako. Huwag kayong magalala. May 2 banyo pa ako makakasama dito. Babawi ako sa susunod. Sige pare. Salamat Next time ulit, ingat ka. Sige John, salamat ulit. Umuwi na ako ng bahay. Pinagbuksan ako ng gate ni Papa. Oh Luke, bakit ngayon ka lang umuwi? Di ba sinabi ko sa'yo may bisita ka? Hindi ka pa umuwi nung sinabi ko sa'yo yun? Okay lang pa. Sumunod naman siya sa amin dun sa birthday. Kaya nagkita-kita rin kami doon.
Ano? Ano sinasabi mo? Na nagkita-kita kayo doon nandito siya sa bahay. Pinapasok siya sa kwarto mo para doon siya mag-intay sa'yo. Ha? Paano nangyari yun pa? Anong paano nangyari? Hindi naman niya kilala sila dyan. Taga-Subic tong bisita mo. Bakit, hindi ko ba nasabi? Hindi pa Ang sabi mo lang sa akin, pumunta dito yung tropa ko. Habang iniisip ko kung sino yon, pumunta na kagad ako sa kwarto para makita siya. Pagbukas ko ng pinto ay laking gulat ko na nakita ko si Buds. Oo, ang original na Buds. Si Ben. Nung makita ko siya, nakaupo sa kama habang busy siyang pinagmamasdan yung mga pictures ko sa photo album na nakangiti. Hindi ko alam pero bakit na-excite akong makita siya nung mga oras na yun. Nagulat ako pero mas nangibabaw yung sabik na makita siya. Parang gusto kong tumakbo sa kanya at yakapin siya na mahigpit. Pero kinalmahan ko lang. Sa isip-isip ko, Luke, mag-relax ka lang. Kalmahan mo lang ang sarili mo. Huwag kang magpahalatang sabik na sabik kang mayakap siya. Sabay pasok ko tanong sa kanya ng, Ben, bakit nandito ka? Ang ibig ko sabihin, napasyal ka dito sa Manila. Nagbiyahe ka pa ng malayo. Kasi nanggaling ako sa inyo. Akala ko kasi nandun ka. Sabi ng tita mo, nasa Manila ka daw. Kaya gumawa ako ng paraan para makuha yung address mo dito sa Manila para puntahan ka. Bigla ako naisip yung nakachat ko si tita na may pumuntang bisita at hinahanap ako. Si Ben pala yun. Akala ko si Gerald lang. Buds, ano bang sa atin? Tanong ko kay Ben noon. Sa atin? Wala pa nga Biro niya. Ang Buds, wala naman. Gusto ko lang sana magstay dito kahit saglit lang. Gusto ko lang magkaroon ng ibang environment. Malayo sa Subic. Okay lang yun, Ben. Walang problema. Bakit? May problema ka ba dun? Sa family mo? Sa tropa? O sa girlfriend mo? Nag-away ba kayo? Wala naman akong problema sa family. Sa tropa, wala naman din. Sa girlfriend, hindi naman kami nag-away. Kasi wala naman dapat pag-awayan. Kasi unang-una, wala naman akong girlfriend Ganun ba? Wala na ba kayo ni Daisy? Sige, Buds. Wala namang problema kung gusto mo magstay. Teka Buds, kumain ka na ba? Pasensya ka na kung nag-antay ka ng matagal Galing kasi ako ng birthday ng tropa ko Okay lang naman, Luke. Hindi mo naman alam na nandito ako Busog pa ako. Pinakain ako ng papa mo kanina. Good. Ligo lang ako, Buds, Sige, Luke. Pagkatapos ko maligo ay napansin ko si Ben na nakatingin sa akin. Ben, okay ka lang ba? Makatitig ka. Para kang kakain ng tao Ha? Hindi naman. Sa tagal ko kasing hindi ka nakasama. Tapos, etong nakasama uli kita. Makikita kitang nakahubad-hubad. Ganun kasi ako noon. Pagkatapos ko maligo, sa kwarto ako mismo nagpupunas at nagsusuot ng brief. Sorry naman, Ben. Hindi mo ba na-miss?
Bulalas ko nun. Alam mo, Luke, puro kakalokohan, no? Di pa tayo tapos. May atraso ka pa sa akin. Bilisan mo dyan, mag-uusap pa tayo. Bigla akong kinabahan noon. Pagkatapos ko mag-boxer ay nagpatuyo ko ng buhok. Tapos humiga na ako sa kama. Pinagmamasdan lang niya ako. Simula nang lumabas ako sa banyo hanggang sa paghiga ako sa tabi niya sa kama. Sabay-sabi niya ng, Luke, bakit hindi mo sa akin sinabi na hinabol mo pala ako ng mga oras na umalis ako sa inyo noon? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nadisgrasya ka nung gabing yun? Bakit hindi ka naging totoo sa nararamdaman mo sa akin? Bakit kailangan mong pigilan ang sarili mo sa mga bagay na gusto mo? Bakit, Buds? Bakit? Mangyak-yak niyang tanong. Patawarin mo ako, Buds. Akala ko kasi pag nagsakripisyo ko, hindi ako makakasakit ng feelings ng iba. Yung akala kong magiging maganda yun para sa iba, na mas pipiliin kong manahimik ay hindi na magkakaroon ng problema. Pero mali pala ako. Bakit ko ba haharangin yung sarili kong kaligayahan? I'm sorry, Buds. Nang dahil sa mali kong pananaw, ikaw yung nagdudusa. Sorry. Habang sinasabi ko yun ay hindi ko mapigilan ang sarili kong maluha. Nang dahil na rin sa tama ng alak sa aking katawan ay bumigay din ako sa aking emosyon. Sabay yakap sa akin ni Ben at sabing, tahan na, Luke. Sa tagal nating hindi nagkita, wala naman nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Walang minuto at araw na hindi ka pumapasok sa isip ko. Kahit mahirap sa akin, wala naman akong choice eh. Kasi akala ko wala na akong halaga sa'yo. Pero nung mga panahon na bumalik si Jay galing Baguio, inopen niya kagad sa akin yung pinag-usapan niyo. Kaya ako nalaman ang lahat ng yun. Kaya pinuntahan kita kagad sa tita mo. Nung nalaman ko na nandito ka, kinuha ko kagad yung address mo para puntahan ka. Salamat, Ben. At pinuntahan mo ko. At sorry din sa mga bagay na nangyari na hindi maganda. Hindi rin naman kita nakalimutan. Alam mo, lahat ng alaala natin, nandito lang. Nasa puso't isip ko. Huweh, talaga ba? Oo naman, Buds. Okay. Sabi mo eh. Pero, hindi pa tayo tapos ha. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Bumawi ka sa mga atraso mo sa akin. Hindi ako bibigay sa mga sinabi mo na ganun lang kadali. Paghirapan mo ulit kung gusto mo akong bumalik sa'yo. Sige na. Tutulog na ako. Good night. Hala, grabe ka naman, Ben. Unang tulog na magkatabi natin, hindi man lang kita mararamdaman? Ay. Oo talaga. Hindi na ako basta-basta ngayon, Luke. Outside di ko lang buka ngayon. Good night. Pagkatapos ay tumalikod siya sa akin at humarap sa kabila. Oo. Wala rin ako nagawa kung di tanggapin yung sinabi niya. Mukhang pahihirapan ako nito ah. Pero ayos lang. Tanggap ko naman na nagkamali ako. At sobrang nahirapan din siya sa mga naging desisyon ko. Kaya pagsisikapan ko talagang maging katulad kami sa dati. Pero hindi ko matiis na kahit man lang ay yakapin siya habang natutulog. Kaya humarap ako sa kanya at idinikit ko ang sarili ko sa likod niya. Sabay pasok ng mga kamay ko sa loob ng braso niya para yakapin siya.
Nung pinapakiramdaman ko kung aalisin niya yung yakap ko sa kanya, ang ginawa niya hinawakan niya yung kamay ko at idiniin yung mga kamay ko sa bisig niya. Sus, pakipot, pero deep inside, gustong gusto din naman pala. Sabi ko sa isip ko noon. Hanggang sa makatulog na kami sa ganong posisyon. Okay. Love wins, no? Sa episode na to. Love wins para kay Ben and Luke. Guys, nga pala, ang upload natin ay from Tuesday to Saturday, para yung Sunday and Monday ay pahinga ko muna. Para sa akin, hindi tadhana ang nagdedesisyon kung meant to be talaga kayo. Kasi, if there's a person you want to be with for the rest of your life, fate will not make it happen. It's up to you and that person to make it happen. Diba? Nasa sa inyo pa din naman talaga. Kung gusto niyo yung isa't isa or kung gusto niyo maging kayo, mangyayari yun. Tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. At shoutout pala kay Angel Bronio, and shoutout po sa lahat ng mga new subscribers natin, guys. Yung next episode, abangan nyo bukas. At sa mga gusto pong mag-share ng kanilang personal experience, i-email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat. Hanggang sa muli.